Mga kapatid, isa pong pinagpala sa bawat isa po sa atin, purihin po ang Diyos. Amen. Gusto ko pong ibahagi po sa inyo. Alam niyo po ba na ang salita po ng Panginoon, ito po ay buhay at makapangyarihan po. Amen. Ito po ay nagtuturo sa katotohanan, nagsasaway sa kamalian, nagtutuwid po sa mga likong gawain. Ito rin po ay nagbibigay po ng kasiyahan, kagalakan, kalakasan, kapayapaan at pag-asa po sa isang tao, mga kapatid. Amen. In Hebrews chapter 4 verse 12 lang sabi po dito, mga kapatid, "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart." Ang ibig sabihin po, mga kapatid, ang salita po ng Panginoon, ito po ay buhay. Ito po ay natama, soul and spirit and body. Notice here po, mga kapatid, sabi po dito, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart po. Kapag napakinggan po ng isang tao ang salita po ng Panginoon, kapag ito ay nagtanim sa isip at puso, kapag ito ay tumimo po, mga kapatid, ito po ay kapag gumalaw na po ang banal na espiritu, nagkakaroon po ng pagbabago po dun sa isang tao, nagkakaroon po ng transformation. Ganun po ka-powerful at kabuhay po ang salita po ng Panginoon. Amen po ba? In 2 Timothy chapter 3 verse 16 ang sabi po dito, mga kapatid, "All scripture is God-breathed and is useful for teaching, for rebuking, for correcting, for training, and righteousness" po, mga kapatid. Amen. Na ang salita po ng Panginoon po, ito po ay kinasihan ng Diyos po, mga kapatid. Kinasihan po ng banal na espiritu. Amen. Ito po ay kapakipakinabang sa pagtuturo po sa katotohanan, pagsaway sa kamalian. Amen po, mga kapatid. Pagtuwid po sa mga likong gawain. Ito po yung salita po ng Panginoon. Amen. Kaya ganun na lang po ka-powerful at makapangyarihan po ang salita po ng Panginoon. Amen. Ito ay nakakabago. Amen. Kaya po, mga kapatid, kapag tayo po ay nagbasa ng salita ng Panginoon, nagbigay po ito ng kasiyahan, kagalakan, kapayapaan, kalakasan at pag-asa po sa atin. At kapag ito din po ay nagtama sa ating mga kamalian po, mga kapatid, tayo po ay magalak at magsaya. Amen. Sapagkat po sa mga ganong paraan nangungusap po sa atin po ang Diyos. Amen po, mga kapatid. Ganun po ka-powerful at makapangyarihan po ang salita po ng Panginoon. Amen. And John 1 verse 1 ang sabi po dito, "And the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Nang ibig sabihin po, nung pasimula pa lang po, ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita po ay Diyos po, mga kapatid. Ganun po ka-powerful at makapangyarihan po ang salita po ng Panginoon. Nung simula pa lang po ay naroon na po ang salita. Amen po, mga kapatid. Kaya po ang salita ng Panginoon, ito po ay nagbibigay po sa atin, amen, ang kasiyahan, kagalakan, kalakasan, kapayapaan at pag-asa po. Amen po ba? Hallelujah. Nawa po ay sa mga oras na ito ng ating napakinggan abot sa salita po ng Panginoon ay nagbigay po sa atin ng kalakasan po sa bawat isa po sa atin. Na tayo lang po ay patuloy, amen, na depende sa salita po ng Panginoon. Amen. Sapagkat ang salita ng Panginoon, ito ay buhay at makapangyarihan. Amen po ba, mga kapatid? At ang sa mga oras na ito, sa biyaya at tabag ng Panginoon, ito ay tumimos sa ating mga puso at isipan ang mga salitang ating napakinggan ngayon. Amen po ba, mga kapatid? Hanggang sa susunod po ulit na pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Maraming salamat po at lagi po tayo mag-ingat. Have a blessed day.